Ngayon, Agustin, ako naman ang susubok sa iyo. Kapag mapalipad mo ako sa tubig, ibig sabihin ikaw ang nanalo. Tignan natin kung kaya mong gampanan ang pagiging isang antingero at tagapangalaga ng mutya ng igat. Sige, Mang Sunoy, nakahanda na ako. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito, Mang Sunoy. Isang magandang araw ka rin Sir Froy at sa Ang Manlalakbay Channel. Ako nga pala si Agustin, hindi ko tunay na pangalan. Nagpadala ako ng aking sulat sa inyo upang mabigyan din nyo ito ng boses at buhay. Gusto ko sanang ilihim ang aking nakaraan. Subalit nitong mga nagdaang araw, naisip kong ibahagi ito upang magbigay rin ng aral sa inyong lahat. May isang uri ng aswang na tinatawag na unggo sa Batangas. Malalakas sila at mabagsik. Minsan lamang sila sumalakay, subalit wala silang tinitirang buhay. Ang pangyayaring aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong taong 1967 sa isang isla ng Batangas na hindi natatagpuan ni numan. Tuluyan na itong naglaho matapos kong tumungo roon. Para maunawaan ninyo ang lahat, ay sisimulan ko ang aking kwento mula sa simula at kung paano ako doon napunta. Bata pa lamang ako, ay kinagisnan ko na ang hirap sa buhay. Anak ako ng isang mangingisda, kung kaya't lumaki ako na marunong mangisda at lumangoy sa dagat. Simple lamang ang pamumuhay ko, kasama ang aking mga magulang at ang aking kapatid na si Luis. Masaya kami at sama-sama. Hanggang isang umaga, noong binata na ako, ay isang balita ang nagpabago sa aming pamumuhay. Hindi na nakauwi pa si tatay mula sa pangingisda sa karagatan. Ang sabi-sabi ng ilang mga kasamahan niya na pumalaot sa dagat ay baka tinangay ng alon ang bangka ng aking ama hanggang sa lumubog yun. Alam kong marunong lumangoy si tatay, ngunit kapag magtatagal siya sa tubig, ay paniguradong hindi siya makakaligtas. Labis ang hinagpis namin nang malaman yon. Ilang araw din naming hinanap si tatay sa dagat, ngunit wala kaming nakita. Ilang araw din ang hinintay namin na nagbabakasakaling bumalik siya, pero hindi nangyari. Dinamdam ni nanay ang nangyari kay tatay, kung kaya't nagkasakit siya. Wala kaming pera para ipa-ospital siya, kaya tiniis na lang niya ang ubong nararamdaman at pananakit ng kanyang tiyan. Noon ay nalaman na lamang nang namatay si nanay na may tuberculosis pala siya at yon ang dahilan ng kanyang ikinamatay. Nang mawala na rin si nanay, ay naging miserable na ang buhay namin ni Luis. Palagi na lamang kaming malungkot at wala nang ganang mabuhay. Subalit pinilit ko ang sarili ko na iligtas mula sa kalungkutan na yon. Humanap ako ng trabaho hanggang sa nakapag-ipon ako at nakabili ng bangka. Yun ang simula ng pangingisda ko. Nagalit si Luis sa akin nang malaman niyang mangingisda ako, kaya madalas kaming mag-away na dalawa sa tuwing uuwi ako galing dagat. Kuya, kailan ka ba titigil sa pangingisda mo, ha? Hindi ka ba natatakot na baka kung anong mangyari sa'yo sa dagat? Hindi mo ba naisip ang nangyari kay tatay? Dahil doon nagsimula lang magkamalas-malas ang buhay natin. Ayusin mo nga ang pagsasalita mo, Luis. Hindi ko makakalimutan ang nangyari kay tatay. Pero kung hindi ako mangingisda, wala tayong kakainin sa araw-araw. Wala tayong perang kikitain para makabili ng pagkain na ilalatag sa mesa. Kung aasa ako sa'yo, wala akong mapapala. Puro ka na lang alak. Wala ka nang ginawang matino kundi ang maglasing. Ayusin mo ang buhay mo, Luis. Ayusin? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, kuya? Paano ka ayusin ang buhay ko na wasak na? Ha? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba naalala ang pagkamatay nila nanay at tatay? Palibhasa kasi parang wala kang pakialam eh. Ano? Ako walang pakialam? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Luis?
Anong akala mo sa akin? Walang damdamin? Kung susuko akong tulad mo, baka pareho na tayong pinulot sa kangkungan. Baka pareho na lang tayong palaboy-laboy. Kung hindi ako nagpakatatag at nilakasan ng sarili ko, sa tingin mo, may makakain ka pang pagkain? Sa tingin mo, may Kuya Agustin ka pang nakakausap ngayon? Tumahimik si Luis nang marinig niya ang sinabi ko. Lumunok siya ng sunod-sunod. Mukhang nahimasmasan na siya sa mga pinagsasabi niya dahil sa kanyang kalasingan. Napailing na lamang ako habang napatawa ng pagak. Hindi ko rin kasi inaasahan noon na maririnig ko ang mga katagang yun mula kay Luis. Kitang-kita ko ang pag-iwas ng tingin sa akin ni Luis at tila siya ay nahihiya. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago ako tumayo para maghanda ng makakain naming dalawa. Lumapit naman siya sa akin at tinulungan ako. Isang siko niya lang sa akin at sabay ay pinatawad ko na ang kapatid ko. Naisip ko noon na hindi maganda ang magtanim ng galit o inis sa iyong kapwa at higit sa lahat sa iyong kapatid. Bumuntong hininga na lamang ako sa isiping yon at nagpatuloy na sa pagsandok ng kanin. Noong oras na ako ng pagpapalaot, ay nagpaalam sa akin si Luis na tutungo sa bayan para ibenta ang mga ilang isda na binilad namin sa araw. Patungo na sana ako sa aking bangka nang bigla akong harangan ng isang lalaking medyo nasa edad 50 na. May puti na ang buhok nito at halos kulubot na ang kanyang balat. May mga ilang marka ito sa katawan na hindi ko maunawaan. Base sa suot nito ay masasabi kong isa rin siyang mangingisda. Bata! Bata! Tulungan mo ako! Kailangan ko ng tulong mo! Ha? Sino ho kayo? Bakit niyo ho kailangan ng tulong ko? Anong may tutulong ko sa inyo? Ako si Sunoy. Galing ako sa kabilang bayan. Tulungan mo ako. Nauuhaw ako ng tubig. Isang linggo na akong naglalakad. Naku, hindi ho ba kayo humingi sa mga taong nakakasalubong ninyo? Ayaw nila akong bigyan kahit na nagmamakaawa ako sa kanila. Mukha raw kasi akong aswang at baka mayroong gawin akong masama sa kanila. Pero maniwala ka, hindi ako aswang. Wala akong gagawing masama sa inyo. Totoo ang sinasabi ko. Mang Sunoy, wala kang dapat na ipaliwanag sa akin. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Malapit lang ang bahay namin dito sa Dalampasigan. Nako, maraming salamat talaga, iho. Mapapawi na rin ang uhaw ko. Ano nga palang pangalan mo? Ako ho si Agustin. Matanong ko lang ho, bakit kayo naglalakad ng isang linggo mula sa kabilang bayan? Hindi ho ba kayo sumakay ng jeep o kaya naman tricycle patungo rito? Hindi ko na nagawa yun, Agustin. Nawala na sa isip ko. Isa pa sanay na ako maglakad kaysa sumakay sa jeep o kaya sa tricycle. Napadpad ako dito sa bayan ninyo dahil may hinahanap ako. Abay, napakatyagaan nyo naman humaglakad, Mang Sunoy. Siguro kapag ako, hindi ko kakayanin ang ganong kalayong lalakarin ko. Nasanay na rin kasi ako, kaya medyo hindi na bago ito sa akin. Nandito na ho tayo sa bahay namin ng kapatid ko. Tuloy ho kayo. Pinatuloy ko nga sa bahay namin si Mang Sunoy. Pagkaupo niya sa sala, ay binigyan ko agad siya ng tubig mula sa pitsil at isinaling ko yon sa baso. Naglagay na rin ako sa ibabaw ng maliit na mesa ng pandesal na sobra namin kanina ni Luis at saging na saba. Tuwang-tuwa naman si Mang Sunoy at labis ang kanyang pasasalamat sa akin. Sa sandaling yon, hindi ko maiwasan ang mapatitig sa kanyang mga marka sa katawan. Mga iba't ibang simbolo yon at mga iba't ibang imahe na mga isda. Napansin ko rin ang suot niyang kwintas na ang lawit ay isang bato. Nako, maraming salamat sa tubig at pandesal, Agustin. Wala akong may pangbabayad sa kabutihang loob mo. Pero, heto, ibibigay ko itong kwintas sa'yo bilang tanda ito ng aking pasasalamat. Naku, hindi na ho, Mang Sunoy. Ayos lang ho yun. Malit na bagay lang naman itong ginawa ko sa inyo. Sandali lang po, Mang Sunoy.
Ibabalot ko itong sobra nang may mabaon kayo sa paglalakbay ninyo. Sana'y mahanap na ninyo ang hinahanap ninyo. Maraming salamat, Agustin. At sa sinabi mo'y huwag kang mag-alala. Sigurado ako na nahanap ko na siya. Mabuti naman ho kung ganoon, Mang Sunoy. Punta niyo siya agad pagkagaling niyo rito. Tumango naman sa akin si Mang Sunoy. Noong matapos ko na siyang ipagbalot ng sobrang saging at pandesal, ay nagpaalam na rin siya sa akin. Ilang beses niyang ipinagpilitan sa akin na ibigay ang kwintas niyang suot. Noong unay mariin ko yung tinanggihan, hanggang sa sumuko na rin ako sa huli. Tinanggap ko nga ang kwintas na binibigay sa akin ni Mang Sunoy. Isinuot ko agad yun sa aking liig bago kami naghiwalay na dalawa. Nagpasalamat siyang muli sa akin bago siya tuluyang pumasok sa isang gubat. Pinanood ko siya hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aking paningin. Ako naman ay tumungo na rin sa dalampasigan para mangisda ng araw na yon. Habang sakay ng bangka ay hindi ko maiwasan ang mapatingin sa suot kong kwintas. Hindi ko maunawaan kung bakit yun ang ibinigay sa akin ni Mang Sunoy bilang pasasalamat. Base sa estilo ng kwintas ay mukhang mahalagang bagay yon para sa kanya. Ganun pa man, tinanggap ko yon ng buong puso. Pagkarating ko sa malalim na parte ng dagat, ay agad na akong naghagis ng lambat. Makaraan ng ilang sandali kong paghihintay, ay napansin kong gumagalaw na ang lambat. Napangiti ako dahil mukhang marami akong mahuhuli ng mga isda ng araw na yon. Hinila ko ang lambat gamit ang buong lakas ko. Subalit napatigil ako at napakunot ng noo na para bang hinihila rin yon pabalik sa ilalim. Bigla akong kinabahan na baka malaking isda ang nakapasok sa lambat at pilit itong gustong makawala. Naku, kung magpatuloy ito baka tumaob ang bangka ko at tuluyan ako mapunta sa ilalim ng dagat. Mabilis kong kinuha ang kutsilyo sa aking baywang at sinimulan ko ng putulin ang lambat na nakatali. Bawat segundong lumilipas ay mas lumalakas na ang paghatak ng isda sa ibaba. Muntik nang tumaob ang bangka ko kung hindi ko agad yun napigilan. Mapuputol na sana ang lambat nang bigla na lamang malakas na binundol yon ng kung anong hayop sa ilalim ng dagat. Hindi ko na napigilan ang pagtaob ng bangka kaya't tuluyan akong nahulog sa dagat. Agad akong lumangoy at sa ilalim ay kitang-kita ko ang napakalaking igat. Naglalabas ito ng bulta-bultahing kuryente. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lamang itong tumungo sa aking kinaroroonan. Binilisan ko ang aking paglangoy para lamang hindi ako maabot ng malaking igat. Subalit ilang dangkal na lang at maaabot na ako nito. Naisip ko na sa mga sandaling yon, marahil ito na ang katapusan ko, na hanggang doon na lamang ako. Panigurado na kapag tatamaan ako ng kuryente ng igat, ay mamamatay ako. Sandali, Agustin! Tumigil ka! Huwag kang matakot! Hindi ka papatayin ng igat sapagkat isa siyang gabay na susubok sa iyong kakayahan bilang isang bagong tagapangalaga ng mutya ng igat. Natigil ako sa paglangoy nang marinig ko ang boses ni Mang Sunoy na siyang kausap ko labang kanina. Hinanap ko siya sa ilalim ng tubig kung naroroon ba siya o imahinasyon ko lamang yung aking naririnig. Lumingon ako sa aking likuran at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko siyang nakaupo sa likuran ng isang napakalaking igat. Pareho silang nakatingin sa akin at tila kanina pa nila ako pinapanood. Pinilig ko ang aking ulo. Pilit na inaalis sa aking paningin ang aking nakikita. Naisip ko na baka nasa bingit na ako ng kamatayan kung kaya't kung ano-ano na ang nakikita ko at naririnig. Lumangoy si Mang Sunoy palapit sa akin. Hinawakan niya ako sa aking mga kamay at hinila niya ako paitaas. Pinasampa niya ako sa aking bangka na noon ay nakalutang na sa dagat. Parang hindi man lamang yon tumaob kanina.
Habol ko ang aking hininga nang makaupo na ako. Muli kong nilingon si Mang Sunoy at naroon pa rin siya at nakaupo sa likuran ng napakalaking igat. Anong ibig sabihin nito, Mang Sunoy? Bakit ka nandito at may kasama ka pang napakalaking igat? Pasensya ka na, Agustin, kung ginulat kita. Isa nga pala akong ermitanyo ng karagatang ito. At itong igat ay isang alaga ko at gabay ng mutya na binigay ko sa iyo. Narito kami para subukin ang kakayahan mo bilang bagong tagapangalaga ng mutyang yan. Mutya? Ito ho bang kwintas ang tinutukoy nyo, Mang Sunoy? Yan nga, bata. Ikaw ang pinipili kong bagong tagapangalaga ng mutyang yan dahil sa taglay mong kabaitan at may mabuting puso. Ikaw ang bagong antingero ng bayang ito. Kung yun ay mapapatunayan mo sa amin ang iyong kakayahan. Naku, nagkakamali ka, Mang Sunoy. Hindi akong karapat-dapat ng tagapangalaga ng mutyang ito. Isa lamang akong mangingisda. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Isa pa'y, wala akong alam kung paano gamitin ang isang mutya. Ang lahat ng bagay ay matututunan, Agustin. Kinakailangan mong patunayan yon sa akin. Kailangan namin ng tulong mo para malutas ang problemang kinakaharap ng bayang ito. Pero, hindi ko kayang tungkulin na binibigay mo sa akin, Mang Sunoy. Pasensya na po kayo. Maaari bang hayaan na ninyo akong makauwi? Ayoko maiwan ang kapatid ko. Ako na lamang ang natitira niyang pamilya. Ibigay niyo na lamang itong mutya sa ibang mas karapat-dapat. Gusto mo bang malaman kung nasaan ang iyong ama at kung anong nangyari sa kanya? Hindi ba't hanggang ngayon, hindi niyo pa rin malaman kung bakit misteryong nawawala ang ilang mga mangingisda? Natigilan ako sa sinabing yon ni Mang Sunoy. Napakuyo ang aking kamao nang bigkasin niya ang tungkol sa aking ama. Kung ganoon, ay may alam siya sa nangyari sa aking ama kung bakit ito nawala na lamang bigla. Tumingin akong muli kay Mang Sunoy. Nakipaglaban siya ng titig sa akin. Sa huli, nanaig ang kagustuhan kong malaman kung anong nangyari sa aking ama. May alam ba kayo sa nangyari sa kanya? Oo, bata. Ngunit kinakailangan mo munang tanggapin ang pagiging isang antingero bago mo siya mailigtas. Anong ibig niyo sabihin? Ibig sabihin ba'y buhay pa ang aking ama? Bakit may kondisyon pa bago ko siya mailigtas? Buhay pa ang iyong ama. At kung hindi ka agad kikilos, baka makita na siya ng mga aswang na humahanap sa kanya. Kaya kinakailangan mong tanggapin ang mutya at maging isang ganap na antingero upang labanan mo ang mga aswang na nakatira sa lihim na isla. Sa Isla de Cadena. Sinubukan kong pumasok doon para labanan sila at iligtas ang ilang mga mangingisda na kanilang biktima. Subalit hindi ko sila kaya. Mahina na ang katawan ko at hindi ko na makayanan pang pangalagaan ng mutya. Kaya't naghanap ako ng bagong tagapangalaga nito. At ikaw Agustin ang aking napili. Sa mga sandaling yon, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Akala ko isang kwentong bayan lamang ang tungkol sa mga aswang at antingero. Hindi ko akalain na totoo pala ang lahat ng yon. Tinignan ko ang mutya ng igat na bigay sa akin ni Mang Sunoy. Nagdadalawang isip pa ako noong una kung tatanggapin ko ba ang tungkulin na ibinigay sa akin ni Mang Sunoy o hindi. Ngunit kung tatanggihan ko ang pagiging isang antingero, ibig sabihin, pinabayaan ko na rin ang ama ko. Humigpit ang pagkakahawak ko sa mutya ng igat. Isinuot ko yung muli sa aking leeg at taas noo kong tinignan si Mang Sunoy. Sige, Mang Sunoy, tinatanggap ko ang tungkulin na binibigay ninyo sa akin. Kung sa paraan lamang na ito maliligtas ko ang aking ama. Kung ganon, simulan na natin ang pagsubok mo. Susubukin ko kung hanggang saan ang determinasyon at kagustuhan mong maging isang antingero. Mabilis na lumundag si Mang Sunoy sa bangka at itinaob yon. Lumukso ako sa dagat at lumubog sa tubig.
agad akong sinugod ng igat. At sa bawat paglangoy ko papalayo rito, ay naririnig ko ang boses ni Mang Sunoy na gumagabay sa akin. Harapin mo ang kalaban mo, Agustin! Huwag kang tatakbo! Lakasan mo ang loob mo! Magtiwala ka sa iyong mutya! Ibigay mo ang tiwala mo sa kanya! Humingi ka sa kanya ng lakas at tibay ng katawan! Ibibigay niya sa iyo ang iyong nais! Sinunod ko ang sinabi ni Mang Sunoy. Nanalangin ako at humingi ng tulong sa aking mutya. Makaraan ng ilang sandali, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa aking buong katawan. Katulad ng isang napakalaking igat, may lumalabas ding boltahe ng kuryente sa aking kamay at buong katawan. Narinig ko ang pagtawa ni Mang Sunoy dahil sa sobrang tuwa nang makitang nagtagumpay ako sa kanyang sinabi. Hinarap ko ng walang takot ang napakalaking igat. Sinalubong ko ang kanyang atake. Sinuntok ko sa tiyan ang igat, dahilan para tumilapon ito sa unahan. Laking tuwa ko nang hindi man lang ako naapektuhan ng kuryenteng nilalabas nito. Muli itong sumugot at inatake ako. Pero sa bilis ng aking paglangoy ay hindi ako nito naabot. Natuwa ako nang malaman na taglay ko na rin ang lakas at katangian ng isang igat. Rinig na rinig ko ang tawa ni Mang Sunoy habang pinapanood akong nakikipaglaban sa napakalaking igat. Hanggang sa nawala ang napakalaking igat at si Mang Sunoy na ang nasa aking harapan. Ngayon, Agustin, ako naman ang susubok sa iyo. Kapag mapalipad mo ako sa tubig, ibig sabihin ikaw ang nanalo. Tignan natin kung kaya mong gampanan ang pagiging isang antingero at tagapangalaga ng mutya ng igat. Sige, Mang Sunoy, nakahanda na ako. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito, Mang Sunoy. Tumindig ako at dinama ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa akin. Noong ko nalaman na ang kapangyarihan ng mutya ng igat ay hindi lamang lakas ang ibinibigay nito sa akin, kundi kinakailangan din ng may malasakit sa kapwa at maging tapang na harapin ng kalaban. Sa kabila ng aking kaba nakaharap si Mang Sunoy, mas lalo pa akong nagkaroon ng lakas upang siya'y harapin at kalabanin. Nang tignan ko si Mang Sunoy, kitang-kita ko na puno siya ng tikas. Napansin ko rin ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha na para bang hinihintay niya ang aking pagkilos para sugurin siya. Sa bilis ng pangyayari, hindi ko man lamang namalayan ang mabilis niyang pagsalya sa tubig, dahilan para hampasin ako nito. Tumilapon ako sa mga korales na nasa ilalim. Napatingala ako kay Mang Sunoy sa itaas na nakatingin. Mabilis akong lumangoy pa itaas at nagpakawala ng isang malakas na atake. Ginamit ko ang aking lakas at bilis bilang igat. Natamaan ko sa tiyan si Mang Sunoy pero hindi man lang siya natinag. Sinilip ko ang bawat galaw ni Mang Sunoy. Isang biglaang pagsipa ko sa kanyang likuran nang umikot ako ang nagpalipad sa kanya patungo sa itaas ng tubig. Dilipad si Mang Sunoy sa ere at malakas siyang bumagsak pabalik sa tubig. Umahon siya mula sa tubig at agad na tumungo sa aking bangka. Sumunod naman ako sa kanya at tumayo sa kanyang harapan. Ngumiti siya sa akin sa kanya ako pinaupo. Umupo naman ako at nginitian ko siya pabalik. Agustin, ikaw nga ang hinahanap ng mutya. Tama nga ako. At ikaw ang karapat-dapat na tagapangalaga niyan. Huwag mong kalimutang alagaan ito. Hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa bayan. Isa pa'y, may liligtas mo na rin ang iyong ama mula sa Isla de Cadena. Maraming salamat, Mang Sunoy. Sabihin niyo sa akin kung paano ko matatagpuan ang isla na ito. Paano ko rin mahanap ang aking ama sa islang yon? Lumalabas lamang ang islang ito kapag kabilugan ng buwan. At sa tuwing kukuha na naman ng biktima ang mga aswang na nakatira doon, hindi ito nakikita ng mga mangingisda at ng mga tao dahil isinumpa ang islang yon at itinago.
Kaya hintayin muna natin ang susunod na kabilugan ng buwan bago tayo tutungo sa isla. Kung ganun ho, 2 linggo pang hihintayin ko bago ko mailigtas ang aking ama. Ganoon na nga, Agustin. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa ama mo. Alam kong malakas siya at maparaan para hindi mahuli ng mga aswang na nakatira doon. Nakaligtas na nga siya ng ilang taon sa pamamalagi roon. Ang 2 linggo pa kaya. Tama kayo, Mang Sunoy. Subalit, bakit hindi niyo sila niligtas ng mga nakaraang taon? Bakit ngayon lang di kayo naghanap ng bagong tagapangalaga? Yun ay dahil nasa ibang lugar ako ng mga taong nagdaan. Hindi lamang itong bayan natin ang pinangangalagaan ko, kundi maging ang ibang lugar din. Ganon talaga ang tungkulin ng isang antingero, bata. Bago ako naging isang ermitanyo. Kinuwento lang sa akin ng mga nakausap kong nilalang malapit sa isla ang nangyari dito sa bayan. Kaya ngayon lang ako nakagawa ng paraan. Sinubukan ko ring labanan ng mga aswang na naroon, pero hindi ko sila kinaya. Ganon ho pala ang nangyari. Ngayon naliwanagan na ako, Mang Sunoy. Ngunit may isang tanong pa ho ako. Ano ho ba ang islang yon? Bakit mga aswang doon ang nakatira? Paano yun nangyari? Ang isla kasi na yon ay isinumpa. Isinumpa ng isang masamang nilalang ang mga taong nakatira roon, kung kaya't sila ay naging mga aswang. Simula noon, hindi na sila nakalabas sa isla at doon na sila nanatili. Subalit, tuwing kabilugan ng buwan naman, may kinukuha silang mga tao para maibsan ang kumakalam nilang sikmura. Papaanong mapawalang bisa ang sumpa, Mang Sunoy? Mawawala ang sumpa ng isla kung mapapatay ang leader ng mga aswang at mabasag ang itim na bertud sa katawan nito. Kapag mabasag yun, mawawala ang sumpa at maging ang isla. Ngunit mahirap kalabanin ng kanilang leader, Agustin. Kailangan natin siyang pagandaan. Huwag kang mag-alala at tutulungan kita. Sige, Mang Sunoy. Nakahanda ako sa pagharap naming dalawa. Umaasa ako sa inyo na tutulungan mo akong mag-ensayo. Tinapik ako ni Mang Sunoy sa aking balikat bago niya ako muling nginitian. Matapos ang pag-uusap naming dalawa ay tinulungan na rin niya ako sa pangingisda. Noong araw na yon, marami akong nahuling mga isda at binenta ko yun sa bayan. Simula nang nakabalik kami ni Mang Sunoy sa bayan, ay nagsimula na rin akong mag-ensayo. Doon na muna tumuloy sa aming bahay si Mang Sunoy. Takang-taka naman ang aking kapatid na si Luis. Ngunit nang maipakilala ko sa kanya si Mang Sunoy, kalaunan ay tinanggap na rin niya ang matanda. Isang araw, may kumalat na balita tungkol sa isang mangingisda na bumalik sa aming bayan. Ibinalita niya sa aming buong nayon ang tungkol sa kanyang nakitang isla. Anya, ang sino man daw magtangka na pumunta sa islang yon ay hindi na nakakabalik. May mga kasama raw siyang mangingisda na hindi na niya nakasama pabalik. Kaya sa araw na yon, balitang-balita sa buong nayon ang tungkol sa 3 mangingisdang nawawala. Bakit ganun, Mang Sunoy? Bakit sila umaatake gayo hindi naman kabilugan ng buwan kagabi? Paano rin nakita ng lalaki ang islang yon? Yun nga rin ang pinagtataka ko, Agustin. Mukhang may masamang nangyari kung bakit gano'n ang sinabi ng lalaking yon. Ibig sabihin, sumasalakay na ang mga aswang kahit na hindi kabilugan ng buwan. Tama ka, bata. Ang marapat nating gawin sa ngayon, mag-ensayo ka pa at magpalakas ng iyong pangangatawan. Magdasal ka rin ng orasyon at ritual na itinuro ko sa iyo. Sa ganong paraan ay madali mong matatalo ang mga kalaban na aswang. Huwag kang mag-alala, Mang Sunoy. Gagawin ko ang lahat para matapos na ang mga aswang na nakatira sa Isla de Cadena. Alam ko, bata, at hangad ko na magtagumpay ka. Nandito lang ako sa tabi mo at gagabayan kita. Sige na, bilisan na natin at marami pa akong ituturo sa iyo. Lumipas na nga ang mga araw. Mas marami akong natutunan kay Mang Sunoy. Mas lumakas ang aking katawan. Mas naging matikas. Mas naging matalas ang aking pag-iisip at naging magaan na rin ang aking puso. Na tila ba wala na yung dala na kahit anong kasamaan o galit
Ngumiti ako kay Mang Sunoy na noon ay tinutulungan ako sa pag-iimpake ng aming mga dadalhin na gamit. Naabutan naman kami ni Luis na nasa kalagitnaan ng pagliligpit. Kuya, aalis ka? Oo, pero mabilis lang din naman. Baka bukas na nga ang balik namin o kaya sa susunod na araw. Basta mag-iingat ka rito, Luis, ha? Pangako kuya, mag-iingat kayo sa lakad ninyo ni Mang Sunoy. Oo naman, kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko ang aking sarili. Nang tignan ko si Mang Sunoy ay tumango siya sa akin. Nang magpaalam na kaming dalawa kay Luis, ay agad na kaming tumungo sa dalampasigan. Inayos ko ang lubid sa bangka at ang mga gamit namin ni Mang Sunoy. Noong matapos na ako, ay agad akong umupo at sinimulan ng isagwan ang bangka. Natanaw ko ang papalubog na araw. Humigpit ang pagkakahawak ko sa sagwan habang iniisip kong maililigtas ko na rin si tatay. Tumulong na rin si Mang Sunoy sa akin sa pagsagwan para mapabilis ang aming pagdating sa Isla de Cadena. Inabot na nga kami ng gabi at ang pagkakataong mailigtas ko na ang aking ama. Kinuha ko ang punyal na nasa loob ng aking bag, saka ko yun isinukbit sa aking baywang. Nagdala na rin ako ng asin at bawang kung sakali man na madihado ako mamaya sa labanan. Bilog na bilog ang buwan sa kalangitan at kitang-kita ko ang isang maliit na isla. Habang papalapit pa lang sa isla, ay ramdam ko na ang malakas na enerhiya na nanggagaling doon. Umiinit din ang suot kong mutya. Nilingon ko si Mang Sunoy at tinanguan niya ako nang malapit na kami sa dalampasigan. Bumaba ako ng bangka at agad na hinila yon patungo sa dalampasigan. Agad ko ring binaon sa buhangin ang angkla na nakakabit sa tali para hindi matangay ng alon ng bangka. Habang nakatingin kami ni Mang Sunoy sa loob ng isla, ay parang may mga matang nakatunghay sa amin. Hinahampas ng hangin ang sanga ng mga punong kahoy na siyang mas nagpatindi ng kaba ng aking naramdaman. Talasan mo ang mga mata mo at pakiramdam, Agustin. Alam nila na dumating na tayo sa isla nila. May mga nakamasid sa atin sa kadiliman. Humanda ka kung sakali man na salakayin nila tayo. Huwag po kayong mag-alala, Mang Sunoy. Nakahanda ako kung sakali man na sugurin nila tayo ngayon. Mabuti kung ganon, dahil hindi basta-basta ang mga aswang na naririto. Makalipas ang ilang sandali, ay may mga anino nang naglitawan mula sa mga puno at sa lilim ng mga bato. Isa-isang sumulpot ang mga aswang. Malalaki ang kanilang pangangatawan. Itim ang kanilang balat na makintab na parabang naligo sila ng langis. May mahahabang kuko at mga matang mapupula na kitang-kita sa dilim. Napausal agad ako ng dasal habang nakatingin sa mga nilalang. Tumungo naman si Mang Sunoy sa aking likuran at sinibihan niya akong lakasan ng aking dasal nang sa ganon ay marinig ng mga ito. Sa ngalan ng Diyos at sa mga lumipas na mga antingero, kayong mga aswang ay malulupig ko ngayong gabi. Habang binibigkas ko ang dasal, ay siya naman ang pag-init at paglakas ng aking mutya. Tiningnan ko ang mga aswang na noon ay mukhang kinikilala ako. Noong masilayan na nila ako at maging si Mang Sunoy, ay tumawa ang isang aswang na nasa unahan nila. Hoy, antingero! Huwag mo kaming takutin dahil lamang sa iyong butya. Hindi kami natatakot sa iyo. Kahit na nagsama ka pa ng isang ermitanyo, wala kayong laban sa amin. Dalawa lamang kayo, kami marami. Sa tingin nyo ba'y matatalo nyo kami ngayong nasa isla namin kayo? Isang pagkakamali ang pagpunta nyo rito. Hindi namin kayo hahayaan na magtagumpay. Sisiguraduhin namin dito kayo mamamatay at ang inyong magiging libingan. Yan ang hindi ko hayaan na mangyari. Huwag kayong mag-alala. Narito ako para tapusin ang sumpa sa islang ito at tapusin na rin ang kasamaan ninyong lahat. Bago mo yan magawa, talunin mo muna kaming lahat. Humigpit ang pagkakakuyom ng aking mga kamao. Tumabi na sa akin ng oras na yon si Mang Sunoy at hinarap na rin namin ang aming mga kalaban.
magpapahuli tayo sa kanila. Sa ganung paraan ay makapunta tayo sa kanilang teritoryo. Baka naroon ang iyong ama. Kailangan nating masigurong ligtas at buhay pa siya. Sige Mang Sunoy, lalabanan na muna natin sila ng ilang sandali at magpapanggap tayong manghihina. Sang-ayon ako riyan. Kami ang unang sumugod sa aswang. Pero sinadya namin ni Mang Sunoy na wag silang tamaan. Napaubo ako nang maabot ako ng suntok sa tiyan ng kanilang leader. Tawang-tawa ito habang pinagmamasdan akong nahihirapan na bumangon mula sa pagbagsak. Tinignan ko si Mang Sunoy. Napangiti ako sa aking isipan nang makita ko siyang nagpanggap na nawalan ng malay. Mabilis na tumungo sa aking kinaroroonan ang ilang aswang at pinagtulungan nila akong itayo. Sinadya ko pang umungol para akalain ng mga ito'y nasaktan ako ng todo. Isang suntok ka lang pala, bata. Ang yabang mo pa kanina. Gagawin ka rin pala namin pagkain ngayong gabi. Hindi naman ako nagyabang kanina. Nagsabi lang ako ng mga salita magpapainis sa inyong lahat. Pwes, wag mo na akong inisin ng ganon. Hindi ko nagustuhan ng pagsasalita mo. Sige, dalhin na mga yan sa lungga natin nang masimulan na natin silang pagpiyastahan. Wala rin palang binatbat ang mga ito. Kinaladkad kami ng mga aswang papasok sa gubat. Pinagmasdan at inaral ko ang daan ng mga sandaling yun habang nakayuko ng bahagya. Hinahanap ko rin sa paligid kung may makita akong nagtatago na tao o wala. Ilang sandali pa'y nakarating na kami sa pusod ng isla. Naroon ang mga kubo ng mga aswang na nagsisilbi nilang tirahan. Sa dami nilang lahat ay paniguradong hindi ko sila mauubos. Kaya iisa lang ang naisip kong paraan para tuluyan silang mawala. Yun ay ang sunugin ko ang buong isla bago ko mailigtas ang ilang taong buhay pa. Nilibot ko ang aking paningin sa buong paligid. May 3 taong nakatali sa isang puno ng kahoy. Nakayuko sila at mukhang walang malay. Doon ako dinala sa kabilang puno ng kahoy kasama si Mang Sunoy. Itinali kami ng 2 aswang sa malaking puno bago nila kami iniwan. Agustin, naroon ang ama mo. Kasama yung 2 nakatali sa punong kahoy na yon. Kung ganun ho, nahuli na nila si tatay. Kailangan ko siyang iligtas. Mamaya na natin sila papakawalan. Kailangan na muna nating harapin ang mga aswang sa islang ito. Sa dami nila ay mukhang hindi natin sila kayang kalabanin. May naisip na akong paraan, Mang Sunoy. Susunugin ko ang islang ito. Oras na may ligtas natin si tatay at ang 2 pang nakatali na yon. Bago mo yun magawa, kailangan muna nating talunin ang leader nila, si Pinyo. Siya ba ang kasagutan ko kanina? Oo, siya nga. Hindi siya basta-basta matatalo. Dahil tulad ng mga kampunyay, siya ang nagtataglay ng makapangyarihang bertud na itim. Wala akong pakialam sa bertud niya, Mang Sunoy. Ang mahalaga sa akin ay ang mailigtas si tatay at ang ibang biktima nila at ang matapos na ang sumpa sa islang ito. Sandali lang at huhuparin ko ang tali sa kamay ko. Sige, Mang Sunoy. Malapit ko na rin makalas ang tali sa kamay ko. Mas nilakasan ko pa ang pagkiskis ng punyal sa lubid na nasa aking kamay hanggang sa maputol na ngayon ng tuluyan. Bumaling naman ako kay Mang Sunoy at ako na ang kumalas sa kanyang tali. Nang dumaan ang 2 aswang sa aming harapan ay nagkunwari kaming nakatali pa rin. Ngayon, anong plano mo, bata? Mang Sunoy, kunin mo ang atensyon ng mga aswang. Sasamantalayin ko ang pagkakataon na yon para pakawalan si tatay at ang kasama niyang bihag. Sige, ako nang bahala sa tatay mo. Mag-iingat ka, bata. Tandaan at gamitin mo ang mga itinuro ko sa iyo. Baka kaasa ka, Mang Sunoy. Hindi ko sasayangin ang mga tinuro mo sa akin. Tinapik ako sa balikat ni Mang Sunoy bago siya kumilos at tumungo sa mga bihag. Ako naman ay naglakad na patungo sa kinaroroonan ni Pinyo at ng mga kampon nito. Nagkakasiyahan pa sila at nagiinuman. Hindi ako napansin ng mga kasama niya, kaya nakalapit ako sa kanyang likuran.
Agad kong inilabas ang punyal at itinutok yun sa kanyang liig. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ng kanyang kasamahan at kung paano ang mga ito natigilan. Gamit ang kaliwa kong kamay, kinuha ko ang isang baso roon na may lamang tuba. Ibinuhos ko yun sa ulo ni Pinyo na mas lalong nagpagalit sa mga kampon niya. Ano nga ulit ang sabi mo sa akin kanina? Tatalunin mo ako at isasama sa iyong sumpa? Paano kung ikaw ang isama ko? Huwag kang masyadong kabante, bata. Paano mo kaming lalabanan ngayong mag-isa ka lang? Saan ang kakampi mong ermitanyo? Wala ka na doon kung nasaan na siya. Sabihin na nating naisahan ka namin. Anong ibig mong sabihin? Sige, isang pagkakamali lang ng galaw mo. Tatapusin ko ang buhay mo. Utusan mo mga kampon mo na huwag kumilos. Kung hindi, ibabaon kong punyal na to sa leeg mo. Walang yaka. Paano kayo nakawala sa pagkakatali? Sabihin na nating hindi ganun kagaling ang mga tauhan mo sa ginagawa nila. Sa mga sandaling yun, hindi gumagalaw si Pinyo at maging ang mga kakampi niyang aswang na naroroon. Pinagmasdan ko si Mang Sunoy hanggang sa tuluyan na niyang nakalas ang lubid sa 3 bihag. Pinigilan ko ang aking sariling umiyak nang makita ko ang aking ama na buhay pa at nakatakbo papalayo nang sabihan sila ni Mang Sunoy. Noong nawala na sila sa aking paningin, ay agad kong hinila sa kanyang buhok si Pinyo. Inipit ko ang kanyang ulo sa ibabaw ng mesa at pinanggigilan siyang sinuntok sa muka. Nagsimula namang umatake ang mga kasama niya, pero agad akong nagpakawala ng boltahe ng kuryente patungo sa kanila. Natumba ang ilan sa kanila at ang ilan naman ay nanatiling nakatayo. Tumakbo patungo sa direksyon ko si Mang Sunoy at nagsimula na siyang makipagbuno sa mga kalaban. Bigla namang kumilos si Pinyo at agad akong sinuntok sa aking tagiliran. Yun ang dahilan kung bakit siya nakawala mula sa akin. Tatakbo na sana siya nang hilahin ko siya sa kanyang buhok. Nag-usal ako ng isang panalangin. Naramdaman ko ang paglabas ng boltahe ng kuryente sa aking katawan. Dumaloy yon sa aking braso patungo sa katawan ni Pinyo. Nanginig siya habang kinukuryente ang kanyang katawan, subalit nilalabanan niya yon. Humugot siya ng malalim na hininga at agad akong sinikmurahan. Sa lakas ng kanyang suntok ay tumilapon ako sa kanilang mga bahay kubo. Wasak ang 3 kubo na dinaanan ko. Tumayo ako agad at muli ko siyang hinarap. Wala kang laban sa akin, bata. Kahit na may mutya ka pa, hindi mo ko matatalo. Ang islang ito ay nagbibigay sa amin ng lakas dahil dito kami isinumpa. Walang makakalabas ng buhay sa isla na ito kahit na antingero ka pa. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Pinyo. Alam ko na may kahinaan din kayong mga aswang na nakatira sa islang ito. Sisiguraduhin ka mabubulok kayong lahat sa impyerno. Ang lakas ng loob mo, bata. Baguhan ka lang, kaya wala kang alam sa pangyayari. Wala kang magagawa laban sa amin. Baguhan nga ako, pero hindi ibig sabihin ay wala akong laban sa inyo. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi habang nagpakawala ng mabigat na hininga. Alam kong malakas si Pinyo, pero ramdam ko rin ang bagong lakas na dumadaloy sa akin na ibinibigay mismo ng aking mutya. Naalala ko ang babala ni Mang Sunoy na kilalanin ko ang mutya dahil hindi ito basta lakas lamang ang ibinibigay kundi maging tagumpay ng kabutihan. Muling sumugod si Pinyo sa aking direksyon. Ang bilis niya ay parang isang hangin na hindi ko masundan ang galaw niya. Sa isang iglap lang, nasa harapan ko na siya. Nagsukatan kami ng suntok. Bawat tama niya parang bato ang tumatama sa aking katawan. Pero hindi ako nagpatinag. Hinayaan ko siya sa pag-atake hanggang sa maubusan na siya ng lakas at ako naman ang sumuntok sa kanya pabalik. Kinuha ko ang punyal at saka ko siya sinaksak sa kanyang braso at maging tagiliran. Mukhang hindi ka kasing lakas ng inaakala mo, Pinyo. Biglang tumigil si Pinyo
Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Nabanaag ko ang galit sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Hinding-hindi ako makakapayag na matatalo mo, bata! Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Sa halip ay nag-usal ako ng isang orasyon para mas lumakas pa ang aking katawan. Kitang-kita ko ang liwanag na nagmumula sa mutya na nasa aking leeg. Unti-unting bumuo ito ng mga imahe sa aking isipan, mga anino ng kasaysayan ng isla. Nakita ko kung paano isinumpa ang mga taong nandoon hanggang sa sila ay naging aswang. Nakita ko rin kung paano ginamit ng isang nilalang mula sa dilim ang mga aswang para maghasik ng lagim. Ginamit nito ang takot at kasakiman ng mga tao upang itali sila sa isla at sa sumpa, hanggang sa tuluyan ng naging aswang ang mga nakatira doon at hindi na makaalis. Alam ko na, Pinyo, ang lakas na pinagmamalaki ninyo ay bigay lamang sa inyo ng isang masamang nilalang. Bahagi kayo ng sumpa at imbes na magbago kayo, ay mas ginamit nyo pa ito hanggang sa tuluyan kayong maging masama. Wala kang alam, bata. Huwag mo nang ungkatin ng tungkol sa sumpa. Wala ka nang mababago sa islang ito. Muling sumugod sa akin si Pinyo. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatuon na ako sa kanyang pansin. Ginamit ko ang lakas ng mutya. Nagpakawala ako ng bolta-boltahing kuryente sa aking katawan at pinadaloy ko yun sa lupa. Naabot ng kuryente si Pinyo, dahilan para tumilapon siya sa kakahuyan. Mabilis akong tumayo at agad na tumungo sa kanya. Agad din siyang tumayo mula sa pagkakabagsak. Sa sandaling yon, napansin kong bumagal na ang kanyang galaw, tila nangihina habang papalapit sa akin. Ang kahinaan ninyo ay ang sumpa mismo, Pinyo, at gagamitin ko yon upang tapusin kayo. Sumiklab ang liwanag mula sa mutya at sa isang iglap, isang boltahe ng kuryente ang kumawala mula sa aking katawan. Tumama ito kay Pinyo at sa pagkakataong ito, hindi na siya nakalaban. Napasigaw siya, tumilapon papunta sa lupa at bigla siyang napaluhod. Sumuka siya ng dugo at umubo ng ilang beses. Hindi! Hindi ito maaari! Ito na ang katapusan mo, Pinyo. Narito ako para talunin ka nang wala na kay mabiktima pang mga tao. Narito ako upang tapusin na ang paghihirap ninyo ritong lahat. Hindi! Hindi ako makapapayag! Malakas niya akong itinulak pero hindi man lang niya ako nagawang ipatapon sa balayo. Hinawakan ko ang kamay niya at malakas ko siyang binalibag sa lupa. Itinarak ko ang punyal sa kanyang leeg at mabilis ko siyang sinikmurahan. Lumabas mula roon ang kanyang itim na bertud. Agad ko yung kinuha, saka mabilis na dinurog hanggang sa mapasag. Nag-usal ako ng isang panalangin na siyang itinuro sa akin ni Mang Sinoy para tuluyan ng matapos ang sumpa. Tinignan ko muli si Pinyo at noon ay kitang-kita ko kung paano siya binabawian ng kanyang buhay. Natigilan ang mga kasamahan niya nang makita siyang unti-unting nawalan ng hininga. Galit na galit silang sumugod sa akin at iniwan nila si Mang Sunoy na nilalabanan sila. Hinanda akong aking sarili at nagpakawala ng bulta-bultahing kuryente sa aking katawan. Ang iba ay nanginig at ang iba naman ay hindi naapektuhan. Ang dalawa ay nakalapit sa akin at agad akong sinuntok sa aking mukha. Hindi pa ako nakakabawi ng sipain naman ako ng isa pa. Dahil sa lakas ng sipa, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking tiyan. Tumilapon ako sa lupa pero agad din akong tumayo at hindi pinansin ang kirot. Kumuyom ang kamao ko at muling nagpakawala ng kuryente, mas malakas at mas matindi. Ang mga kalaban ko na hindi naapektuhan kanina ay nagsimula silang umatras. Ramdam ko ang aking galit ng mga sandaling yon at ang lakas na nag-uumapaw sa aking buong katawan. Mabilis akong sumugod patungo sa kanila at sa isang suntok ko lang, kumalat ang boltahe ng kuryente sa kanilang lahat. Nangisay sila habang unti-unting binabawian ng kanilang buhay.
Humihingal akong naupo sa lupa. Tinignan ko ang buong paligid. Hindi pa nauubos ang mga aswang. Marami pa sila at tumatakbo na namang umaatake patungo sa amin ni Mang Sunoy. Agustin! Kailangan na natin umalis dito. Kung mananatili pa tayo rito mapapagod lang tayong dalawa. Pero kinakailangan ko silang ubusin. Kung hindi, marami silang mapapatay na naman ng mga mangingisda. Gawin natin ang plano mo noong una. Sunugin natin ang buong islang ito. Si Tatay Mang Sunoy, nasaan na sila? Pinapunta ko sila sa dalampasigan at doon nila tayo hihintayin. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa kanilang masama. Binigyan ko sila ng proteksyon laban sa mga aswang. Hindi nila sila makikita. Kaya bilisan na natin bago pa tayo matalo ng ating kalaban. Tumango naman ako kay Mang Sunoy. Agad kaming kumilos na dalawa. Kumuha ako ng apoy mula sa apoy na gawa ng mga aswang. Sinimulan naming sunugin ang mga kubang naroon at hinayaan niyong magkalat sa buong isla. Naghiyawan ang mga aswang nang maging sila ay lamunin ng apoy. Hinila na ako ni Mang Sunoy palayo sa lugar na yon at tumakbo kaming dalawa patungo sa dalampasigan. Ngunit hindi pa kami nakakaliyong dalawa ay agad na may humila sa akin na isang aswang. Kita ko si Pinyo na humihinga pa. Napakuyom ang kamay ko dahil hindi ako makapaniwalang buhay pa siya. Itinapon niya ako sa kakahuyan. Ramdam ko ang pagbagsak ng aking likod sa lupa. Agad siyang tumakbo patungo sa akin at agad akong sinakal. Hindi ako makapapayag na alis ka ng islang ito, bata. Isasama kita sa hukay. Isasama kita kung saan man kami pupunta ng mga kasamahan ko. Ikaw na lang, Pinyo. Wala akong balak na sumama sa'yo. Kayong mga aswang ang nararapat na mamatay. Pagbayaran ninyo ang mga kasalanang nagawa ninyo. Mabilis ko siyang sinuntok sa muka kaya nabitawan niya ako. Tumilapon siya at sumuka ng dugo. Agad ko siyang nilapitan at walang sawang pinagsusuntok siya sa muka habang naglalabas ang kamao ko ng kuryente. Sumuka ng dugo si Pinyo. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa hindi nabasag ang kanyang bungo. Habol ko ang aking hininga nang tumayo ako at iniwan siya. Hinila naman ako ni Mang Sunoy at mabilis kaming tumungo sa dalampasigan. Sa sandaling yon, nilalamon na ng apoy ang buong isla. Pagdating ko sa dalampasigan, ay nakasakay na si Tatay Agus sa bangka kasama ang dalawa pang mangingisda. Agad akong ngumiti at niyakap ko siya ng mahigpit. Takang-taka pa siya sa akin at mukhang kinikilala ako. Ako to, Tay. Si Agustin. Ang anak ninyo. Anak? Anak! Naku, napakalaki mo na, anak. Pasensya ka na. Hindi ako nakabalik. Hindi ako agad nakabalik. Wala akong masakyan pa uwi sa bayan natin. Mabuti na lamang at hindi ako nakita ng mga aswang. Kaya hindi nila ako napatay. Pero nitong araw lang ay nahuli nila ako. Mabuti na lang din at dumating kayo. Salamat, anak. Salamat. Wala yun, Tay. Masaya ako at ligtas kayo. Makakasama ka na namin muli ni Luis. Paniguradong matutuwa siya kapag nakita kayo. O siya, mamaya na kayo mag-usap. Kailangan na natin umalis bago pa tayo maabutan ng ilang mga aswang. Agad na nga kaming kumilos. Nagsimula na akong magsagwan at si Mang Sunoy. Habang papalayo ang bangka sa dalampasigan, ay pinagmasdan namin ang buong islang nilalamon na ng apoy. Rinig namin ang hiyaw ng mga aswang na naroon. Noong malayo na kami, natabunan na ng makapal na ulap ang isla hanggang sa hindi namin ito nakita. Natapos na rin ang sumpa. Wala na silang mabiktima pang mga inosenteng mga mangingisda. Pero hindi ang ibig sabihin nun ay wala nang masasamang nilalang sa mundo. Kinakailangan mong maging handa pa, Agustin, sapagkat nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Nakanda na ako para dyan, Mang Sunoy. Lalo pat alam kong gagabayan ninyo ko sa kahit na anong laban. Tumawa na lamang sa akin si Mang Sunoy bago siya tumango. Ipinagpatuloy na nga namin ang pagsagwan habang nakikipagkwentuhan ako kay Tatay Agus.
Pagdating nga namin sa aming bayan, ay naging maayos na ang lahat. Wala nang nawawalang mga mangingisda tulad noong una. Hindi naman makapaniwala ang aking kapatid na si Luis nang makita niyang buhay ang aming ama. Pero agad din siyang yumakap kay tatay sa sobrang tuwa. Simula noon ay nagbalik na sa pangingisda si tatay. Palagi ko na siyang kasamang pumalaot. Ngunit bilang isang antingero o tagapangalaga ng mutya ay ipinagpatuloy ko ang aking misyon. Kapag may nangangailangan ng tulong ay tumutulong ako. Kapag may mga masasamang nilalang ay agad ko ang mga itong nilalabanan. Si Mang Sunoy naman ay bigla na lamang siyang naglaho simula noong iligtas namin si tatay mula sa Isla de Cadena. Simula noon ay hindi na siya nagpakita pa sa akin. Pero ramdam kong nasa paligid lang siya at binabantayan ako. Labis ang pasasalamat ko sa kanya dahil ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang mutya. Kung hindi rin dahil sa kanya, hindi ko muling makakasama ang aking ama. Wakas.